Meron pong bagong labas ang Netflix. Old Guard. Parang yun na? Nalaman ko lang dahil merong nagsabi sa akin. So pinanood ko kagabi. Yung mga character doon ay immortal. So they don't die. They just keep living for thousands of years. And then, meron isang character doon that for the whole movie, yun lang yung na-pick up kong para sa akin. Napakaganda yun. Sabi niya, expiration gives meaning. Expiration gives meaning. Just imagine your life without end. You just keep on living, living after living. There's no expiration. So when you do something today, it doesn't matter. Kasi mabubuhay ka naman forever. No? But if you know that your life has an expiration, every single moment of your life becomes important. Becomes important. Gumigising ba kayo sa umaga at tumitingin sa salamin at sinasabi ninyong, Lord, salamat sa panibagong buhay. Do you do that? Yeah? I hope you do that. Or meron din iba nga sinasabing, Lord, pagising sa umaga, Lord, isa na naman ang nawalang araw sa buhay ko. Do you also do that? I think you have to do that. Sabi nga nila, a priest will only give meaning to his Mass if he celebrates the Mass as if it's his first time to celebrate and as if it's his last time to celebrate. Anything in between, it becomes mechanical. No? Even your love for your family, yung pagmamahal mo sa iyong pamilya, saka lang naman nagiging importante kapag yan ay nagkaroon na ng problema. Lalo na pag yan nagkasakit, biglang lahat ay nandun ang attention. But when they are alright, no, as if nothing, ordinary. So, expiration gives meaning to our life. And it's the same way with our readings today. Bakit si Jesus ay, pag siya ay nagsabing, gawin niyo ito at kailangan gawin niyo na ngayon? Because there is an expiration. No? There's expiration. There are souls. Every single moment goes to hell. Kaya nga, pag nakikita ng Diyos ang mundo, nakikita niya ilang souls ang pumupunta sa hell. At ang mga tao, they're not doing anything about them. And nakikita yan ng Panginoon. Kaya nga, there's always an urgency. No? When you hear the gospel, God is saying, don't do it tomorrow, do it now. Gawin mo na ngayon. Kasi the world continues to move on. No? Continues to move on. So, si Jesus, when He sent His disciples, no, sabi doon, He sends them to go before Him. Ano bang mission ng simbahan? Sabi ni Pope Francis, go to the peripheries. Meron pa rin gusto nilang baguhin na mindset natin ngayon dito sa simbahan, and that is, the Lord leaves the 99 to find the only one lost. No? Sabi nila, in our situation today, there's only one left. The 99 are already lost. Just imagine. There's only one left. The 99, you have to go out and find them because they're all lost. It's a different way of thinking about the reality of the church. Ilan nung nagsisimba every Sunday compared to the number of Catholics in this country? You can say they're more lost than those who come to Jesus. Amen? So, there's an urgency. We need to go. We need to go out. Ang sabi ng Panginoon, He sent them 2 by 2. Ano ibig sabihin ng Diyos doon? God is saying,
you need someone to go out with you. You cannot do this work of salvation alone. Kaya nga, God the Father doesn't only work by Himself. Kailangan niya si Jesus, kailangan niya yung Holy Spirit, kailangan niya yung mga Holy Saints, He needs the angels, no? Ang dami niyang katulong to save us. No? Ang dami-dami. Kaya nga dito sa mundong ito, there's so many angels na hindi niyo napapansin. Sometimes yung angels ninyo, yung mga kasama niyo sa bahay, magulang ninyo, mga anak ninyo, anybody who will hold your attention and brings you back to God. They are your angels that God has sent in order for you not to get lost. Kaya nga, you need to know who are your angels in your life. And of course, we have holy saints. Today, this is the 5th day of our novena to Saint Benedict. Saint Benedict, every time that we mention his name, he prays for us. So we are not alone in this journey, my brothers and sisters. We are not alone. So when you pray, you know that the whole church is praying with you. Yan ang kagandahan po eh. Kapag tayo po ay nagsisimba, we receive from one chalice and one bread because we share. That's the reality of the church. We share. We don't go out on our own. No? We share. Kaya napakaganda po na yung isang simbahan nagtutulungan, nagdadamayan, nandyan, lalo na kapag oras ng pangangailangan. And of course, especially the family. Kapag ang pamilya ay nagtutulungan, nagdadamayan, at nandyan sa oras ng pangangailangan, you're very strong. The evil, no? Sabi ni Jesus, the evil cannot touch you because you have Jesus in your midst. So, that's number one mission. The church is a missionary church. We go out, we proclaim Jesus together. No? Together. In the gospel as well, it says there, the laborer deserves his payment. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, as part of our missionary journey, we also need assistance. Alam niyo, sabi nga, ang simbahan, ang mga Catholics, you're very generous. We are very generous. Alam niyo kung bakit? Kung bakit napaka-generous ang mga Katoliko? Tayo ang mga nagtayo ng mga unang simbahan sa buong mundo. And if you go to different parts of the world, no? Beautiful churches, no? Magnificent churches are erected for the sake of the faith. Itong simbahan na ito came from the people. Within this subdivision, the surrounding subdivision, the whole parish, and even outside the parish. People are generous when it comes to helping the church. So, makikita natin na the church can only move when there are generous people. When there are generous people. Kaya nga ang nangyayari is when you give, no, when you help, you are not helping only the church, but you're helping the works of Christ. And that is the work of bringing souls back to heaven. No? Every time that you drop something in the basket, that is the help in building souls back to heaven. Ano ba yung ginagawa natin kapag tumutulong tayo? Yes, we need to do something. We need to save something. One, we need to save the body. The body is our social actions. When we do our feeding program, our scholarship program. But the other thing is we need to provide sustenance for the soul, for the spirit. The masses that we do, the recollections that we do, the formations that we do, anything spiritual is also very important. You cannot save one without saving the other. But of course, for Jesus, alam natin na there is one na mayroong expiration. Alin ang may expiration doon? Yung spirito o yung katawan? The katawan. Ang katawan natin, meron niyang expiration. Sabi nga sa Salmo, you're lucky when you reach the age of 80. No? 70 is the normal. May expiration yan. At nararamdaman natin yan as we get up every morning.
And the more that you feel that you have an expiration, the more that you are facing the reality na, Lord, darating ang panahon na haharap na ako sa iyo, Panginoon. No? Haharap na ako, Lord. And when I face you, pag nandun ako, kung tatanungin mo ako, minahal mo ba ako ng iyong buong puso, ng iyong buhay at lakas at kaluluwa? Ano yung sasagot? At susundan pa niya. Tatawagin ka pa niya, sabi niya, minahal mo ba ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili? Ngayon, sasabihin ng Panginoon, magdesisyon ka na. Papasok ka ba dito sa loob o maglilinis ka muna ng kasalanan? Sabi ng mga mystics, people or souls chose to stay outside because they don't feel worthy, because they are not yet perfect as our Father is perfect. Kaya meron tayong purgatory. It is a place for us to be cleansed. And after that, when we are finally clean, then God will invite us again. Are you willing to come in or not? Or not yet? So, my brothers and sisters, yan yung vision ng simbahan. No? Yan ang vision ng bawat isa sa atin, to bring Jesus to one another. And ang pangako ng Panginoon, dalawa. When you follow me, sabi ng Panginoon, sa Book of Isaiah, at the very end of the first reading, sabi niya, I will provide for you. I will provide for you. Maybe material things, maybe peace in your heart, maybe good health, maybe peace of mind. Pag sinabi niya provide, it's not only material things, no? But there are many things that God gives as part of His blessing. And later part of the gospel, He also said, sabi niya, the devil cannot harm you. No? Promise niya rin yan. If you become my follower, the devil cannot harm you. Tayo ang lumalaban, hindi tayo yung hinahabol ng demonyo. Yan sinasabi ng Panginoon sa gospel natin. Ang demonyo, hindi tayo hinahabol at tayo ay tumatakbo papalayo sa Kanya. Tayo, sabi ni Jesus, ang humahabol sa kanila. Hinahabol natin sila kasi kailangan natin silang itaboy. That's how power ang ating Panginoon. If you have Jesus in you, we just have to believe that we are powerful because the Holy Spirit is in us. And my last point, my brothers and sisters, sabi niya ay magalak kayo. Sabi niya, kasi lahat ng mga demonyo ay takot sa inyo. Pero mas magalak kayo sapagkat ang iyong pangalan ay nasa listahan na ng libro ng buhay. So when you do something good and you try to live good and you have a deep faith in God, sabi mo sa Panginoon, Lord, I know that I'm with you already. I'm with you already. Kaya yung peace of mind, peace of heart, no? Pag dumating yung panahon na expired na tayo, yung katawan natin, darating na expiration date, sasabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I've done my part. I will have peace in my heart. Iwanan ko itong lahat ng bagay na ito sapagkat alam kong lahat ng yan ay hindi papuntang langit. Even my own body, I will leave it to you, Lord God. Even my family, I will leave them to you, Lord Jesus. And I am at peace because I followed your will. And I know where I will go to you. My brothers and sisters, that is the hospitality of God. When He welcomes us into His embrace, forgiving all our sins, and welcoming us into His kingdom. Amen. Amen. Let
Let's all rise.